Hi, magandang hapon. Ako nga pala si Boloski, presidente ng mga kalesa rito sa Intramuros. Pasyal na kayo rito. Yan talaga ang pinaka-the best na pangkabayo. Dahil mga generation po kayo, sir, dito. Mga generation na yan. Binondo pa yan. Tagal na. Sir, kita mo sa US, bira sila unang-una nga kasi, hindi namin alam kung saan kami kukuha nito. Tapos siyempre nakapagtanong kami sa iba, medyo mahal. Yan, dapat sa Intramuros kami, Intramuros niya. Nakikita mo yung mga historical landmarks sa Intramuros. Yung nakaritela, yan ang original nakaritela natin. Yan. Old school na. Ngayon, ito na. Alright guys, welcome back sa aking video. So, ayan, sa wakas nakabalik na tayo sa pagbablog since nagka-problema yung isa nating business, yung Travis. Kaya medyo hindi tayo nakapag-vlog. Pero we are back again. Ngayon araw ay pupunta tayo sa Intramuros. Kasi interviewin natin yung president doon ng association nila sa mga magkakabayo. Kasi yung tatandaan nyo sa Intramuros, maraming kalesa, di ba? So, tara. Alright guys, dito na tayo sa Intramuros. So, dyan sa unahan si Sir, president nila si Sir Boloski. So, ayan siya. Ito, kasama ko na si Sir Boloski. John, si Sir Boloski, siya yung president ng mga kalesa dito sa Fort Santiago. Intramuros, Manila, mga panturista. Salamat sa ayuda. Ayudang Timothy. Introduce muna natin sa inyong mga kabayo, sir. Testing natin. Testing muna natin yan ito. Magugusto ng mga yoka bebe natin to. Ilan ang kabayo nyo dito, sir? Dito, 10 nandito. Pwede tayo umikot, sir? Oo, sige, pwede. 10 kabayo natin dito. Yan yung mga kartelang ginagamit natin panturista. Ayan, ito yung mga kabayo natin. Tapos mo ganun, gawin bro. Ito, ang ganda. Anong pinapakain nyo sa kanila, sir? Sapal yan, sapal na yan. May ganda mo, pote dyan. May ganda mo, ganang mate. Kain agad siya eh. Hindi natin iba. Para makatingin sila ng damong sarap. Ayan, kain sila. Ilang taon na po dito, sir, ang mga kabayo, sir? Ano po dito, yung industry? Matagal na po. Matagal na po, ano? So, balik kayo po talaga yung mga generation po kayo, sir, dito? Mga generation na yan. Sa Binondo pa yan, sa Umping pa, matatagal na. Pang-ilang generation na kayo, sir, ng magkakabayo? Pangalawa na. Ito, matandaan to, mga... Generation na kami. Mga tatay tsuhin niya talaga. Chero talaga. Para pala siyang ginika, no? Yan talaga ang pinaka-the best na pangkabayo. Dahil yung coat ng kabayo dyan, sir, ay kumikintab. Saka sabi naman talaga kahit sa US, di ba? Sir, kita mo sa US, bira sila magpakain ng sariwan damo. Puro sa stable, ganito pinapakain nila. Puro hay. Puro hay. Unang-una nga kasi, hindi namin alam kung saan kami kukuha nito. Tapos siyempre nakapagtanong kami sa iba, medyo mahal. Tinda mo namin, totohanan lang, ganito kalaki, ganyan ang takal. Ganyan, ang bili namin, 3 piso. 3 piso yan, ganyan. Ganyan, 3 piso. So, mas makakatipid kayo kung naka-bail? Oo, pag ganito, pag nakita, katulad yan, kursunado ng kabayo namin. Order na kami na marami. Nakabigay mo si Borgie. Makatikim ng Bale, 10 native ito, sir, no? Native, ganda na ito. Yan, pag natikman niya, magugustuhan niya. Yan, damo na, ubos na eh. Mga bulo-bulo. Oo nga. Pero maganda yung estado ng mga kabayo nyo dito, sir. Kitang-kita sa katawan, no? Makintab din po ang coat. Sa Intramuros, walang kabayan pa. Kasi yung motto namin sa buhay, hindi lang nakakaya yung magnakaw, syempre nakakaya din yung gumamit ka ng pangit na kabayo. Kapag mga tourist ang sakay mo, lalo na mga Amerikano. Ang mga Amerikano. Nakikita nila na kawawa yung kabayo. Oo. Basta pag parting US ang sakay mo, nako.
Hindi na sila makapagsitasin ng pangit ng kabayo mo, payat yung kabayo mo, pero totohanan. Iniisip nila. Bakante iba, kasi nasa labas na iba. Ito, mga hindi lumabas yung kutsero. Bale, bawat isang kabayo may sarili silang handler. Oo, may sarili silang kutsero. Kutsero. Ito, hindi lumabas. Kasi ginagawa yung kalesa, ginagawa doon yung kalesa. Ito yung pinaka-reserva namin yung dalawa na yan. Pag nagkakasakit yung isa, may pamalit kami. Hindi iba kasi kahit may sakit. Laban. Binabiyahe pa rin. Kami hindi. Yung tali na yan, sir, para saan yan? Ayan yun, para hindi sila bumagsak. Okay. Pero pag ayos na yung stable na yung quadra, nagawa na, hindi na yung mga taling ganyan. Baka kasi madulas. Oo, hindi. May mga salo na sila talaga. Sakay tayo ng kartel, papasyal kita sa Intramuros. Sige, sir. Para maka-experience ka. Oo. Tapusin lang natin kumain yung isang kabayo. Nakapunta na ako dati dito nung bata pa ako. Nakapasyal ka na dati rito. Pero dyan kami sa museum nung may kay Rizal. Kay Rizal lang. Tapos naman ako, ikot tayo. Pasyal natin si Sir. Talagang sa ano kayo sa guys, makakaikot tayo sa Intramuros. Talagang sa product ka ng mga pagkain ng mga yes, sir. Nakafocus kami sa ruminants. Yung payong yung. Pero ang kabayo naman ay hindi ruminants. Pero yun nga, kumakain din sila ng iba namin. Sabi ko kasi pagkain ng baka, yung sa probinsya kasi, totoo na kasi mahal din ang pagkain ng feeds sa kabayo. Mahal. Ngayon, iba, pagka pinakakain niya, kinakain din naman nila. Hawakan mo na to, hindi ka mabasa. Hindi, sige lang, sir. Sige, hawakan mo na, mababasa ka dyan, matiga-tiga ang ulan. Kami, sarili na kami sa ulan. Kami, mga sariwa, mga kabayo. Ito, parang alam mo, mga kalabod, daig pa kalabaw. Ayos din, ano. So, bali 10 heads yung alaga niya, sir. Tapos yan yung soya beans, yung pinakakataas talaga, main course nila. Kumbaga, yun ang, yun sila kumukuha ng lakas. Protein, Sabi ng iba, ba't din na lang kami mag-feeds? Mas makakatipid, mas maganda. Hindi, sir. Hindi rin. Tama. Kung ang feeds 10 piso lang isang sako, wala ng sapal. Dati yung pinapakain namin talaga sa kanila, yung pollard, yung pinakapalay. Mura lang dati isang sako na, nasa 180 lang since 2003. Ngayon, magkano na isang sako? 900. Sabi mo, dating 180 ngayon, 900 na. Sa isang kabahay talaga, sa maghapon, ang minimum na kain yan eh. Mula umaga hanggang gabi, hanggang 7 nakain. 5. Kasi ang mga working horse, kailangan bubusugin mo yun eh. Pakakainin mo ng gusto dahil kasi nagtatrabaho yun eh. Mataas sa energy consumption nila. Lalo na pag hardworking, sinasabi nila masama dahil kasi baka magkakolog, hindi totoo yun. Iba tayo naman mga tao. Siyempre, magpapahinga ka rin para, sige, kalimbawa, kakakain mo lang, tumakbo ka agad, sasabog ang bituka mo. Siyempre, pagkakain, pahinga muna. Hindi katulad kasi ng mga dikarera yan, mga imported na mga kabayo, yan, talagang dikarera, talagang nakamintain yung pagkain. Kasi dahil mo silang ginagawa. Pagkatapos nilang tumakbo, nasa squadra lang sila ito, hindi. So, bali ang routine nyo dito, sir, sa umaga pa lang. Pakain na. Pakain na kayo. Isang kwadra, anong oras ang pakain ninyo? Mga alas 6. Alas 6 pa lang. Bago sila pakainin, hugasan mo yung mga kainan nila. Pag alas hugasan, lalagyan ng damo. Lalagyan ng damo, saka bibigyan sila ng pagkain ng kabayo nila, yung soya beans, saka molasses. Haluin mo, lalagyan mong tubig yun. Pagkatapos na kumain hanggang alas 6, hanggang alas 7, 7:30, lalabas na isa, lilinisin na dahil dadating yung mga handler nila. So bago ulit lumabas, pinapakain ulit, mga alas 9. Para hindi sila... hindi gutom. Kasi mahaba, kung isisingkaw, kung labas ang kwadra, 7:30, 8. Dadating yung kutsero, palagay mong 9. Hindi gutom sila ng ilang oras, alas 12 ulit nun. Hindi kahit magutom makakain sila ng 9 or 10, makapagsakay sila ng makapagsakay hanggang 12, may lamang pa yung tiyan nila, hindi sila nililipasan ng gutom. Hindi pinapabayaan. Ngayon, pag talagang walang sakay, talagang automatic, bumalik sila rito ng alas 12 para mapakain. Hindi, papakainin din silang tanghalian. Okay. Bali sa isang araw, 6 na beses kumakain hanggang 7. Hanggang gabi yun ha. Hanggang gabi. Pero ang trabaho nila, sir, umaga hanggang gabi din. Umaga ko, depende rin. Hindi naman na talagang, saka dito sa amin kasi sa Intramuros, hindi naman tuloy-tuloy ang biyahe. Saka ang biyahe namin dito, lalo na pag turista, maurirat. Bababa sa mga historical landmark, mga historical landmark dito magkakadikit. Katulad example, magsisimula sa Fort Santiago, o dadali mo ng katedral, siguro wala pa mga 10 minutes yan. O bababa doon yan, mag-aantay ka ng mga 15 minutes. Sabi mo, gaano yung ng kabayo, yung pahinga. Dito tayo sa loob ng kalesa. Sige, sir. Gaano yung pahinga ng kabayo. So, iikot daw tayo ni sir mamaya. Papakainin lang yung kabayo. Testing, hindi pa ako nakaikot ng kalesa dito eh. Hindi ka pa nakakaikot pa?
Nag-field trip kami ng bata. Pero hindi ka pa nakakasakay. Oo, hindi pa, sir. Sa Ilocos, naka-testing kami. Yung mga Pero tropa rin hindi ganito kaganda yung karwahe. Oo. Yan kasi, kaya ginang pinagawa namin, kung mapapansin mo, lahat puros bukas ang likod. Unang-una yung mga pasahero, nahihirapan silang sumakay. Unang-una sa lahat, lalo na pag senior. Pag senior, dito mo idadaan. Oh. Hirap na hirap silang humakbang. Kahit yung kamong mga bata pa, nahihirapan sumakay kasi dito dumadaan eh. Buloski ng Intramuros. So, ayan. Ngayon, ipapasyal ka na sa Ayan guys, Intramuros. ikot kami Intramuros ngayon. Nakikita mo yung mga historical landmarks sa Intramuros. Buti nga, sir, buhay pa rin yung industriya dito Ito, hindi naman mawawala kultura dahil kasi alam mo, ang bawat heritage site, ibig sabihin nun, merong mga kasaysayan. Kailangan, meron din yung ano nandun sa kasaysayan, nandun din. Eh, magagaling kasi mga bossing namin, lalo na Intramuros Administration, kahit kailan, hindi kami pinubabayaan, labis yan. Yan ang laging nakaagapay sa amin, yung mga bossing namin sa Intramuros. Ang tagal ng industriya na to. Oo. Ng Kalesa, no? 15th century. 15th century. Ito na lang kasi transportasyon natin nung araw eh. Kaya lang, ibang mga kalesa na bago na. Para rin na medyo maging komportable. Mga tropa natin. Mga kalesa. Madaming kalesa dito, guys. Dito makukuha akong dalawang ko. Since 15th century pa pala ang industriya dito ng kalesa. Paling dalawang coke nga. Ngayon, hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Tubig lang. Isang tubig, isang coke. Dong, isang tubig, isang coke. Shoutout, sir, shoutout. Shoutout. Ito yung magtataho ng Intramuros. Pag pupunta kayo ng Intramuros, diyan kayo bibili ng taho. Shoutout na lang nga. Isang coke sa isang tubig. Yang over ka pa yata, Dong eh. Pag gusto nyo, meron tayo strawberry ubing. Ayan guys ha. Ang ano ko, 20-50. Aba, ayos. Yan yung taho, yan ang pinakamasarap magtinda ng taho sa Intramuros. Isang linggo na, masakit pa tiyan mo. Oy, huwag ka naman ganyan. Biro lang. Sige pa. Ito na sa mga original na karitela natin yan. Tartanilla kung tawagin. Anong pangalan siya? Tartanilla. Cartanilla. Ayan guys, Cartanilla. Tapos yun yung mga karitela na kinumbert sa likod ng daan. Yan. Ito ang original na karitela. Yan ang original na karitela natin. Yan. Old school, no? Yan, ito na. Yung Port Santiago. Parang jeep na yung likod eh. Yan yung Port Santiago. Isa sa mga old fortress na nung dumating yung mga Kastila. Yan ang pinaka-palasyo nila nung araw. Pero during that time, bago dumating yung mga Kastila, made siya ng palisaded kingdom ng mga Raja o mga Islam. Bago kasi dumating ang mga Kastila, meron ng tao sa Pilipinas kung mag-establish na tayo, ayos na tayo eh. Totally, ang istorya napakalalim, hindi tayo nagulo. Ang istorya kasi ng mga Kastila ganito. Nang pumunta mga Kastila rito, pumunta sila rito para makipagkalakal lang. Wala silang balak makipag-away. Yun ang istorya talaga. Na time, si Martin de Goiti sa isang Spanish conquistador, nagpunta sila. Dahil sinong araw, ang Pasay, Makati, Alabang, Quezon City, swampy nung araw yan eh. Swampy, shallow water. Ngayon, nung dumating ang mga conquistador dito, yung mga mananakop, hindi na totally mananakop, yung mga makikipag-trade, nagdaong sila sa Sangli kasi hindi sila pwede magdaong sa Manila Bay kasi swampy, mababaw. Ngayon, nung dumating sila dyan sa Sangli, gumamit sila ng bangka. Kasi bangka, para makarating dito. Ngayon, merong isang translator, si Majapati, kung tawagin, yun ang nakikipag-translate. Nakipag-usap kay Rasuliman sa mga raja ba? Ngayon, nakipag-usap na, ayos na, kumbaga parang ibinigay sa kanilang gamit. Na kumbaga parang, diba, pag may bisita tayo, kumbaga may binibigay na token o para sa inyo to, dahil sa pagpunta nyo dito. Ngayon, ang totoong istorya, naiwanan ngayon ng mga conquistador sa loob ng bangka yung gamit. Nakabalik na sila ng Sangli. Ngayon, sabi nila, paano rin makukuha? Wala na yung translator, si Majapati. Ang ginawa ngayon, nagpaputok sila ng kanyon ngayon. Sign na para bumalik dahil sinaiwang gamit sa loob ng bangka. Ngayon, nakala ng mga Muslim, gera na. Nakatake sila. Yun ang nangyari ngayon. Yun ang nangyari. Pero ang Kastila talaga, kung tutuasin, wala silang balak. Kumaga, trading lang ang nila.
Yun ang nangyari. Misunderstanding. Misunderstanding. Eh, mga Muslim, hindi naman marunong mag-Kastila. Mga Kastila, hindi marunong mag-Muslim. Oh. Yan yung Palacio del Gobernador. Yan yung dating bahay ng mga Governor General Residence. Ngayon, yan ang opisina ng COMELEC saka ng Intramuros Administration. Ito namang nasa harap natin, ito yung Manila Cathedral. Pangalawa sa pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. More than 300 years na rin siya, kaso hindi siya original structure. 7 beses nasira, 8 beses siyang ginawa. Saka 3 Santo Papa na rin ang nakarating dyan. Ang unang Santo Papa na nakarating dyan, si Pope Paul VI noong 1970. Sinundan siya ni Pope John Paul II noong 1981, saka 1995. Recently, si Pope Francis noong 2015. As hanggang binasbasan siya ni Pope John Paul II noong 1981 as a minor basilica of the Philippines sa salitang Kastila or Spanish or Mexican or other word as Minoria de Basilica de las Islas Filipinas, meaning that's the mother of all churches in the Philippines. Ibig sabihin, pag may mga pupuntang Pope na dito, obligado dumaan sila rito para magmisa. Saka dyan din nakalibing sa loob si Cardinal Sin, saka si Cardinal Rufino J. Santos. Meron siyang parang underground cemetery. Crypt kung tawagin. Parang style Vatican. Grabe din yung ano niya sir, yung knowledge niya sa history. Hindi, dagdagang mga frontline, kasama talaga kasi yun. Kasama sa binabayaran ng mga turista or Pilipino. Hindi lang turista kahit Pilipino, tinatawag na kwentong kutsero. Iba kasi akala nila kwentong kutsero, diba? Namulatan natin dito to, parang kwentong barbero, ganun. Buti nga may pa rin, may nagsasaling pa rin na impormasyon na yan. Dahil Sineseminar kami ng Intramuros Administration, saka Department of Tourism. Yan yung mga dalawang mga bossing namin na hindi kami pinababayaan. sobrang Unang-una yung nasa taas. Tayo pinababayaan na nasa taas. Thank you, Lord, talaga. Ito naman, yung nasa left side natin, dito nilibing yung mga biktima ng gera. 100,000 na nakalibing dyan. Sila yung mga biktima ng World War II. Sama-samang nilibing sa lugar na yan. Mass grave. Kasi they not enough buried to the cemetery because so many. Battle for Manila between American and Japanese 1942 to 1945, February 3, March 3. Kasi ang una nilang binomba yung Pearl Harbor sa Hawaii, December 7, 1941, second attack ang Pilipinas. Sa loob ng Intramuros, 90% ng mga building sa kaistruktura nasira. Binagsakan pa. Ang tanging survivor lang yung San Agustin Church. That's the oldest stone church in the Philippines. Oldest means stone. Kasi ibang mga simbahan gawa sa kahoy o bakal. Ito, oldest stone church in the Philippines. Yung kumaga pinag-uusapan, struktura. Diyan din nakalibing yung pinaka-founder ng Manila na si Conquistadores Miguel Lopez de Legazpi. Itong church na to, ran siya ng mga Agustinian missionary. Ang Agustinian missionary, sila yung unang mga missionary na nagpunta sa Pilipinas noong 1565, led by Villalobos. Tapos yan, nasa likod mo, dating bahay ng mga mayayamang Kastila yan. Ngayon, natin na sa tatlo, ginawang hotel, restaurant, saka museum. Yung museum, yung mga matatandang gamit ng panahon ng mga Kastila, makikita mo yung mga upuan, kama, aparador, ultimo lahat ng gamit ng araw. Tapos sa mga road ng araw, ganito, cobblestone. Saka mapapansin mo, bakit napakaliit lang ng mga street ng araw. Wala naman tayo kasing Travis ng araw, wala tayong BMW, walang Jaguar. Kumbaga, mga sasakyan talaga, mga kalsada. Para isinukat lang talaga sila sa kalesa, kaya malilit ang mga kalsada sa Intramuros. Kahit sa Bigan, kung napunta ka ng Bigan, mapapansin mo, ba't maliit? Paano kasi kalesa lang ang transportasyon ng araw. Benok, tara na! Bale, na-abase yung kalsada dito sa transportasyon na sa kalesa lang, hindi lang sa Intramuros, kahit saan naman ng araw, kumbaga winaid na lang nila para kasi nga mag-i-expand, di ba? Sa pag bumabiyahe dito, sir, ng kunwari, may turista na nagpupa sa sa Kalesa. Magkano ang rate namin is 1,000. 1,006 person, 1 hour tour, per hour. Okay, sir. Napaliwanag all about the history of Intramuros. Kasama, yun yung kasama. Iba nga namamahalan sila. Sa impormasyon lang na makukuha nila. Kaya nga, alam mo na may ibang mga Pilipino, mas gusto niloloko sila. Kita mo yung katulad nung namasyal kami sa BGC. Sabi ng anak ko, Daddy, sakay tayo rin sa bangka. Nagulat kami. 500 yata isang tao, 15 minutes. Kasamantalang dito, 1,600 na tao. Isang oras, namamahalan sila. Isang oras na yan. Kaya nga. Itong ruins na nasa left side natin, saka itong building na nasa right side natin,
Spanish colony, yan ang dalawang kumbentos yan ng Augustinian missionary. Tapos American colony, itong building na nasa harapan natin, na founded ng dalawang Amerikanong si George and Lucas Adamson. Ito ang dating Adamson University, 1939, bago nalipat sa San Marcelino. Ngayon, isa na rin sa mga pribadong pag-aari sa loob ng Intramuros yan. Nga pala, kung mapapansin mo, sa loob ng Intramuros, lahat ng mga building dito bago na, pero kailangan ng building niya Spanish style o Spanish architecture. Nagkaroon kasi ng PD 1616. Kung gusto mo magpatayo ng building, bahay, maski bahay ng Marites, kailangan Spanish style or Spanish ambience. Tapos sa mga building, hindi pa pwedeng tumaas sa simbahan kasi during that time, mas nasusunod ang mga obispo, cardinal, kaysa sa mga gobernador. O, balik mo na. Pakita mo na yung mga gallery ng mga presidente. Yung Puerta de Santa Lucia, isa sa mga entrance papasok sa loob ng Intramuros. Pag sinabing puerta, malaking gate, kahit sino pwedeng dumaan. Yung mga kulungan ng araw, yung mga dungeons kung tawagin. Ito mo lang sa gitna. Yan yung mga gallery ng mga naging presidente ng Pilipinas. Ang Pilipinas mayroon 17 presidente, 15 lalaki, 2 babae. Dahil naman ano. Si Gloria. Pagkatapos ng intern ni President BBM, Bongbong Marcos, saka na sila. Yan yung pinakaparte ng wall. Yan. Bakit tinawag na Intramuros? Inside muros is wall. Meaning inside the wall or within the wall. Magandang buhay, magandang hapon. Ako si Boloski, President ng mga kalesa sa Intramuros. Pasyal na kayo rito. Alright guys, so tapos na tayo mag-visit dun sa mga kabayo sa Fort Santiago. Babalik na tayo sa Antipolo ngayon. So maraming salamat kay Sir Boloski, President na saksi sama ng mga kabayo sa Intramuros.